3, 2, 1. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos na buhay. Pinagpalang bagong taon sa inyong lahat. Amen. Pinagpalang araw din po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo na narito sa St. Joseph Church. Ganon din po sa mga manunood mamaya sa YouTube at saka sa FB. Pinagpalang hapon, tanghalik, gabi, kung nasaan man po kayo, nasaan man pong lugar kayo. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Dako na po tayo sa paghahayag ng pagpapala ng Diyos sa atin. Mga biyaya, mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay na hindi natin lubos akalain. Sige po, sino po ang mga pinagpala? Taas ang kamay. Amen. Siyempre po, lahat po tayo pinagpala ng ating Diyos. Sige po, sino po ang unang magpapatotoo? Oh, si Sister Estelita, ang birthday girl. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Magandang hapon po sa inyong lahat o pinagpalang hapon, pinagpalang umaga, tanghali at gabi sa mga manonood ng delayed broadcast natin. Ibalik ko lang po ang taos-pusong papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil kahapon po talaga yung birthday ko. Kaya papuri kay Lord kasi nakapagsimba din ako kahapon, nakapabless pa din ako kay Father Jay. Kaya napakabuti ng Diyos dahil, kumbaga, narating ko yung ganitong edad. Amen. Huwag nyo nang itanong kung ilan. Dahil senior na po talaga ako. Kaya napakabuti ng Diyos dahil for 62 years na iningatan ako ng Diyos. Maraming salamat sa nanay ko na nagpalabas sa akin, na hanggang ngayon, na andito pa rin ako, nakatayo. Higit sa lahat, nandito ako upang magpuri at magpasalamat sa Diyos na ginamit niya ako as choir dito sa ating gawain. Yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil higit sa lahat, yung mga karamdaman, pinagaling na niya. Amen. Answered prayer na ako halos sa lahat ng hinihiling ko kay Lord. Amen. Kaya Lord, sa iyo lamang ang papuri, pasasalamat at pagluwalhati. To God be the glory. Amen. Amen. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Sino pa po ang susunod? Meron pa po. Mga sisters. Si sister. Amen. Sige po, magsitayo na po tayo kung wala na pong mag-share sa araw na araw na. Meron ba? Sis Angie. Sorry po, mayroon pa po pala. Purihin po natin ang Diyos. Ibabalik ko lang po ang mataas na papuri at pasasalamat sa ating Amang Yahweh El Shaddai sa aming pong 18th year anniversary ng aking asawa po. Salamat po sa lahat ng mga napagdaanan namin, ganyan, tsaka sa mga blessings po na dumating sa amin. Thank you so much po. Amen. Amen. Happy anniversary, sister. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo at tumayo na po ang lahat at tayo na po ay dadako sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag po ng ating kapatid, Brother Hernani Gonzales at sa pangunang panalangin, Sis Dina. Ni Sister Benny at sa pananambahan naman po ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ang Diyos naming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan, hinulhati at pinaparangalan ang iyong dakila mong pangalan. Maraming salamat, O Lord God, sa araw na ito at sa taong ito, year 2025, O Lord God. It was a year of jubilee, a year of hope, O Lord God. Panginoon, kami po'y nagsusumamo, nagpapakumbaba. Inaamin na kami po ay makasalanan. Maraming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Lord, at hugasan at linisin ng kabanal-banalang dugo ng aming Panginoon mula ulo hanggang talampakan upang sa ganon, Ama, maging malinis po kami na magpuri at tumawag sa iyo ng Ama ko, O Lord God. Yes, O Lord God, sa oras na ito ay amin pong inaangkin na kami po ay iyong pinatawad. Ginawaran mo po kami, O Lord God, ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Yes, O Lord God, sa oras na ito ay aming pong itinataas ay yung dakila mong pangalan, ang iyong gawain sa araw na ito. Ang iyong lingkod na iyong sinugo na maghahayag na iyong banal mong salita, si Brother Hernani Gonzales, O Lord God. Patuloy mo po siya, O Lord, na lukuban na iyong kapangyarihan, pagkalooban ng magandang kalusugan, pagkalooban ng karunungan at kaalaman upang patuloy po niyang maihayag ang iyong mga salita, O Lord God. Pagpalain ng kanyang mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, O Lord, kaming lahat na nanarito sa hapong ito, pagpalain mo po kaming lahat, O Lord God. Batid mo po, Lord, ang laman ng aming mga puso at isipan. Panginoon, hindi po maitatago sa iyo. Kung ano po, Panginoon, lalo't higit sa lahat ang nasa isipan namin sa oras na ito na nangangailangan ng panalangin. O Lord God, naway ito'y iyong tugunin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, O Lord God. Yes, O Lord, pagpalain mo po ang iyong banal mong salita na aming pong mapapakinggan sa hapong ito. Loobin mo nawa, O Lord God, na ito'y aming maunawaan, may sabuhay, upang sa ganon, O Lord, ay maghatid po sa amin sa buhay na walang hanggan. Higit sa lahat, magbigay sa amin ng pag-asa kung kami po ay nanghihina at marami pong mga problemang dumarating sa aming mga buhay. Sapagkat ang iyong salita, O Lord God, ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng buhay, O Lord God, upang patuloy na lumaban sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O Lord God. Higit sa lahat, O Lord, ito po ang salita mo ang aming pong pinanghahawakan, sapagkat ang iyong salita ay nagbibigay sa amin ng kagalingan, O Lord God. Yes, O Lord, alam po namin, Lord, na sa taong ito ay taon ng pag-asa. Kaya umaasa po kami, Panginoon, sa taong ito ay aming po ang lahat po ng aming kahilingan. Naway ito'y iyong diringgin at bigyan ng kasagutan, Panginoon. Lord, we pray for all our brothers and sisters na makikinig po at nanonood sa FB Live at manonood sa YouTube, O Lord God, pagpalain mo pong silang lahat. At naway, O Lord, ipagkaloob mo po ang aming mga kahilingan kung ito po ay naaayon sa banal mong kalooban. Inihiling po namin, O Diyos, ang malayang pagkilos na iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan sa oras na ito, O Lord God. Pagpalain mo po ang aming mga choir, ang aming band, O Lord God. Patuloy mo silang lukuban na iyong banal mong kapangyarihan, bigyan ng karunungan at kaalaman upang kanilang pag-aawit, ito po ay makarating sa luklukan na iyong banal ng trono, O Lord God. At magbukas ng durungawan ng langit, ibuhos ang pagpapala, himala sa aming lahat sa araw na ito, O Lord God. Yes, O Lord, aming pong inahagabilin ang lahat. Alam po namin, Lord, na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
kaya mong tugunin, ang lahat ng nasa ibuturan ng aming mga puso, nawa ito'y, O Lord God, iyong dinggin at ipagkaloob ang aming mga kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kasama ang banal na Espiritu Santo na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman. With the powerful intercession of our Blessed Virgin Mary, Mother of God, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. 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 Purihin po muna natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Sino po ang mga nagmamahal sa ating Diyos dito? Amen. Glory to God. Lahat tayo. Hindi tayo pumunta dito para sa kung ano-ano lang, kundi sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen? Na siyang unang umibig sa atin. Amen? Glory to God. Sige po, itaas po natin ating mga kamay. Tayo po'y manambahan sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet song in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. May it be a sweet, sweet sound in your ears. May it be a sweet, sweet sound in your ears. Amen. Sige po, palakpakan po natin ating Diyos. Hallelujah. Purihin, purihin, purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Handang-handa na po ba kayo? Amen. Magpasalamat sa ating Diyos. Amen? Amen. Glory to God. Ang lahat ng handa na. Workers, dito na kayo sa harap. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sige po, sa pasalamatan natin ang ating Diyos. Amen? Amen. Amen. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko
ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo, O ang Diyos. pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Amen. Tayo magsasaya sa piling ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po, ang lahat ng masaya, pumalakpak. Amen. Nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. O purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo. Hallelujah. Ikaw ang dahilan, O Diyos, kung kaya kami narito sa mga oras na ito. Dahil sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, sa lahat ng biyaya namin natanggap sa taong ito. Patuloy at patuloy ka, O Diyos, manahan sa bawat isa sa amin. Dahil sa iyong pag-ibig, kaya kami ay narito. Dahil sa buhay na ibinigay mo sa amin, sa pagpapasakit mo sa krus, kung kaya kami ay narito. Upang ibalik sa iyo ng taos-puso sa aming mga puso, O Diyos, ang pasasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, patuloy po natin itaas sa ating mga kamay sa ating Panginoon. Because of you, I was born again. Because of you, I'm ransomed by your grace. Because of you, my heart has
has found a home, a refuge for my soul. Because of you, sins are washed away. Because of you, heaven knows my name. Because of you, I can live again. You broken every chain. Unfailing love, so unreserved, you gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Because of you, the weak say I am strong. Because of you, the broken have a song. Because of you, there's no need to fear. Oh, steadfast, ever sure, unfailing love, so unreserved, you gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Unfailing love, so unreserved, you gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. The heaven be open, our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdoms, all nations, declare that you are God. Now heaven be open, our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdoms, all nations, declare that you are God. Unfailing love, so unreserved, you gave
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise the name of the Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, You're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yahweh El Shaddai, the God of Abraham,
Ikaw ang Diyos na nagpakilala sa amin sa bansang Pilipinas, sa aming punong lingkod, Brother Mike. At ngayon, ikaw rin ang aming pinupuri, sinasamba dito po sa Hong Kong. Panginoon, samahan mo kami pagpalain ang himpapawid, pagpalain ang mga nakarating ngayon dito sa St. Joseph Church. Silang mga may day off ng Monday group na nagbigay ng panahon para pakinggan na yung salita. I-bless mo, Lord, ang iyong lingkod na may daluyan ng mga salita. Pagpalain mo rin ang bawat isa na nanonood sa Facebook, sa YouTube. Silang lahat, abutin mo na yung mapagpala at mapaghimalang kamay. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang kabuuan ng fellowship nito, simula sa matapos, ang kalooban mo maganap, hindi po ang kalooban namin sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang ating Yahweh El Shaddai. Purihin Ang Panginoon si Kristo ay narito na. aming lakas At pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. Ng Panginoon sa pagdating niya, nakagalak ang aking espiritu. si Kristo ay narito na, liitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Lakas at pag-asa narito sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Sabi nyo, hallelujah. Yeah. Hallelujah! Okay. Taas ang kamay. Exercise. Pagalawin yan. Galaw, galaw. Okay, tiyan na yun.
Galaw, galaw, galaw para di pumanaw. Hindi, yung maganda yung taong ito ay, tandaan nyo, ay ika 6 days pa lang ngayon ng 2025. Na? Ang isang taon, 365 days. Nakabawas na kayo ng ano? Ilan? 6 na araw. So 365 days. 6 na. Tandaan niyo, sabi niya po, Pasko na naman, o kay tuloy ng araw, Pasko nagdaan, tila ba o kailan lang. O, talagang ano yun? Ha? Christ the King. Pagdating ng mahal na araw, yun yung original na Pasko ng pagkabuhay. Amen? Okay. Ang ating topic, inumpisahan ko kapon to is about determination. Sabi nyo, determination. Determination. Alam mo kasi pag ano ka, kulang ka sa determination, wala ka ring direksyon. Amen po ba? At pag wala kang direksyon, di mo alam kung saan ka patutungo. Parang walang mangyayari. Okay. Ang atin pong pagninilay ngayon ay hango po sa Galatians 6, no? Galatians 6 verse 9 up to 10. Okay. Ganito ang sinasabi, mga kapatid. Pisa natin sa verse 9 up to 10. Sabi niya dito, so let us not become tired of doing good. For it, we do not give up. The time will come when we will reap the harvest. So then, I open as we have the chains. We should do good to everyone, and especially to those who belong to our family and faith. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani. Kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yan po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Taas ang kamay. Tayo po ay anumang success natin na maganap sa ating buhay itong 2025, ibalik natin kay Lord yung glory. Amen. Yung pasasalamat. Amen. Kay Kristo lang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang, kay Kristo lang, iwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko
hatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Amen. Palapakan natin si Lord. Alam mo, ang ganda ng taong nakatingala lagi sa langit. Amen. Kaysa yung mga taong nakayuko, nakatingala sa lupa. Iyan ang mga taong yun, malapit na bumalik sa lupa. Tawa. Pag ikaw'y nakatingala sa langit, nako, ahaba buhay mo. Pag may blessing, thank you, Lord. Pag may success, salamat, Panginoon, binabalik ko sa iyo. Ha? Pag walang sakit, thank you, Lord. Ha? May mga tao kasi, pag biyaya, thank you, Lord. Pag problema, iris the Lord. Hindi ganyan ang buhay. Pasimulan natin ang buhay natin sa 2025 ng maayos. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Magsiupo po tayo. Kaya ang atin pong topic nung parating pa lang ang New Life ay direction muna. Pero nung Linggo, doon na tayo nagsimula Linggo at saka Sabado-Linggo ng determination. Kasi yan po yung apat pala na D na para magtagumpay ka. Una, desire. Kaya ang desire nawawala yan eh. Pag dumating ang problema, pagsubok, yung desire, tinatamad na. Yung desire, nanlalamig na. No? Pero, yung pong determinasyon, sila po yung mga tao talaga na hindi sumusuko sa buhay. Anumang pagsubok, mga kapatid. Amen? So, ganun dapat tayo, mga kapatid ko, sa Panginoon. No retreat, no surrender. Walang urungan, walang tatalikod, sulong tayo. Okay. Ang sabi po ni San Pablo kasi nagsabi nito sa mga taga-Galatia. Ulitin ko, ang lahat ng lugar na pinunta ni San Pablo, iba-iba po ang ugali ng tao. Iba-iba yung na-encounter niya. Ang Galatia, galit siya sa mga taga-Galatia. Di, totoo yun. Sabi ni San Pablo, mga hangal kayo. Nagsimula kayo sa Espiritu, ngayon nakikita ko sa inyo, bumabalik kayo sa laman. Yan ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Galatia. Kaya, ang ginawa ni San Pablo, nagbigay siya ng pamantayan. No? Kasi ang mga taga-Galatia madaling magsawa. Parang ningas kugon. Pag gumawa ng mabuti, maya-maya, wala na rin ginawa. Pag gumawa yung mga taga-Galatia ng mga bagay tungkol pang espiritual, nakikita ni San Pablo na pabalik na naman itong mga taong ito sa laman. No? Kaya, nandun po sa Galatia, tingnan ninyo ha, sa Galatians 5:19, sabi niya dito, hindi makaikaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam. Akala niyo yung kulam ha, may sa Bible yun. Pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, at pagkakampi-kampi. Sabi dito, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya,
at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo. Tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Kaya ang tanong diyan, sino ang maliligtas? Amen? No? Halos naman ng tao sa mundong ito, puro, bisyo. May asawa sa Pilipinas, may asawa dito. Pag-uwi, di yun ang asawa niya sa Pilipinas. Amoy kalabaw, amoy No? Sad to say, pero sa buong mundo, mabuti kayo na sumpungan niyo si El Shaddai. Pero yung mga taong nandyan, paglinggo, pasuray-suray, tapos puro chismis, nakipagkilala sa mga Pakistani, sa mga Nepalese, sa mga, ako 3 taon ako sa Singapore, pag nandoon sa Lucky Plaza, sus, Ginoo ko, pag nakita ko, ako mismo ang nahihiya. Amen? Nakita na niyo kung bakit ang si San Pablo galit sa mga taga-Galacia? Amen po ba? Ang paboritong tao, ang paboritong lugar na pinupuntahan ni San Pablo Apostol ay ang Pilipos. Kasi ang mga tao sa Pilipos masunurin, giver, mapagmahal, at masunurin. Kaya doon sa Philippians 4:19, binanggit doon ng Panginoon, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos-ubos, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Amen po ba? Pero pagdating sa Galacia, binabalaan ko kayo. Hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Alam mo, mas maganda yung tao na umpisan mo sa tama para magtapos ka sa tama. Amen po ba? Pag inumpisan mo sa mali, sigurado magtatapos ka sa mali. Kaya yung mga topic natin, tinatopic natin yung direction, God, give direction of your life. The Word of God, give direction. Ang sabi doon sa isa pang salita niya, my word is the lamp. Siya ang ating ilaw sa ating paglalakbay sa mundo. No? Dito naman, sinabi ni San Pablo, tandaan ninyo, ang aklat ng Galacia, 6 na pahina lang. Kunti lang ang sulat ni San Pablo. Hanggang 6 lang yan . O ngayon, ano naman ang sinasabi ni San Pablo? Nagalit siya sa mga taga-Galacia kasi kahit sa mga ngaral, ang mga taga-Galacia ay hindi na sila sumusunod. No? Kaya may binanggit si San Pablo sa mga taga-Galacia na huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Sa Galatians 6 and 7. Dito muna tayo sa 7. No? Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung mabuti ang gagawin mo, mabuti ang darating sa iyo. Kung masama ang gagawin mo, masama rin ang darating sa iyo. Bakit? Yan ang tinatawag na golden rule. Huwag mong gawin sa iyong kapwa yung ayaw gawin sa iyo. Amen? Pero tingnan mo kung bakit sinabi dito ni San Pablo yon. Huwag ninyong dinlangin yung sarili. Kasi si San Pablo Apostol, nakaranas din siya. Sabi niya, ako'y nagutom. Ako'y naghikahos. Bakit sinabi ni San Pablo yon? At alam mo ba ang dumarating kay San Pablo? Tumulong sa kanya, taga Pilipos pa.
yung mga taga-Pilipos pupunta sila sa Galacia para magbigay ng handog kay San Pablo. Kasi pati si San Pablo ay nakuha ng mga taga-Galacia. Kasi ang mga taga-Galacia ay nagiging makalaman na at naging kuripot, nagiging ano. Yun yung nangyari sa Galacia. Kaya ang tawag po sa amin, tinuruan kami, si San Pablo Apostol, Galate sa mga taga-Galacia. Amen? Ngayon, ito na ang ginawa ni San Pablo. Bago yung Galatians 6:7, yung Galatians 6, ano sabi ni San Pablo dito? Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Ay hindi na ginagawa ng mga taga-Galacia yun. Ang sabi ng mga taga-Galacia, bahala ka sa buhay mo. Yung pinipetisyon na nila si San Pablo, huwag natin bigyan yung preacher na yan, huwag natin bigyan yung pari na yan, huwag natin bigyan ganito. May kasabihan doon na yung sinabi ni Jesus, kayo, ayaw na yung pumasok sa kaharian ng Diyos, yung gustong pumasok, hinadlangan pa ninyo. Bakit ka nag-iikapo? Alam mo ba kung sino yung nagrereklamo sa ikapo? Hindi nag-iikapo yun. Bakit ka nagbibigay? O sino yung nagrereklamo sa pagbibigay? Yung hindi nagbibigay. Alam mo ba nung Sabado, umiyak yung isang sister. Brad, kaya nagkawindang-windang ang buhay ko. Nung 2024, natigil ko na ang aking ikapo. Ay sabi ko, sister, conviction yan ng puso mo. Sabi naman, dadalawin namin mamaya si Tire. Sabi niya, magkasakit ka kasi matagal na ako hindi nagbigay ng ikapo ko. Yun. Covenant mo kay Lord yun, pangako mo yun. Hindi naman hinihingi ng Diyos yun. Amen? Bot sa imo Palapakan natin ang Panginoon, no? Woo! Amen? Sabik lang ako kasi sa Saikong wala kaming palakpak kahapon Kasi minamatyagan ng bagong principal. Hallelujah! Yun, ayan maganda. Yeah! Yun, yan ang maganda. Amen? Alam mo, ito no. Sabi ko nga sa inyo dati, natigil yung ikapo ko. Hindi ako nakakabinta. Kasi sa real estate ako, marketing director ako ng isang malaking, nung nagbibigay ko ng ikapo, yung mga kaibigan ko sa Japan, brother Vibe, kukuha ako ng ganito. Nung tinigil ko ng ikapo, naku po, wala nang dumating. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Ito mangako kayo sa Panginoon, 2024, panata yan no? Sabi niya, sulat nyo, mangangaral. Kaya tinatawag mangangaral Sa aklat ng mangangaral, chapter 5, verse 4. Ito. Mangangaral, chapter 5, verse 4. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw niya ng mayabang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Sa verse 5, mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako na di tutuparin. Sa verse 6, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong salita. Alalaon bagay, mangangako ka at babawiin mo pagkatapos, ano yun? Bawi. Anong tawag nun? Yan.
Alalaon bagay, nangangako ka at babawiin mo. Pagkatapos, sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong mga gagawin. Ha? O, tingnan mo. Ha? Ang Diyos, namumonitor ka niya kahit saan ka pumunta. Alam ng Diyos yung laman ng puso mo. Yung dating pangako mo, Lord, pag ako'y pagpapalain mo, yung para sa'yo bigay ko, Lord, ay pinagpala ka ni Lord. Ang dami niyan. Nangangako, Brother Mike, pag ako'y makaalis papuntang ibang bansa, ang bait ng Diyos, pinaalis yan ng Panginoon. Pagdating sa ibang bansa, nakalimutan yung gawain ng Panginoon. Umuwi. Napakasakit, Kuya Idi. Amen po ba? Pag nangako ka sa Diyos, tuparin mo. Para lahat ng hawakan ng kamay mo, pagpapalain ni Yahweh. El Shaddai. Amen? Amen po ba? Ha? Yon, siner ko lang yon kasi mismo yung sabi ng isang sister, kasalanan ko, brother. Bakit? Hindi ko na tinupad yung pangako ko sa kanya. No? Sabi ko, nga naman na narito ka ngayon, babalik mo. Ikaw man ay yaw-yaw ng yaw-yaw na yung para sa Diyos, ibigay para sa Diyos. Alam kasi ng Diyos ang ating mga isip at puso. Amen? Ayan. Kung mayroon kang panata, iba kasing panata, ang panata, pangako sa Diyos. No? Pinangako mo yan sa Panginoon eh. Pero ang pangako ng Diyos, hindi ka magkakasakit. Pati pamilya mo under the protection of God. Pati sa Bible nga, pati hayupan mo eh. Pati yung ano, alam mo? Ha? May isang kapatid na nangako, Brother, by pre-over mo ang poultry ko at saka pigiri ko ah. Ha? Alam mo? Nagkaroon ng mouth disease sa Pampanga, ang poultry niya hindi tinamaan. Ha? Nagkaroon ng aratay. Ang aratay po yun, namamatay yung manok. Ha? Yung mga kapit poultry niya, nangamatay yung manok. Yung sa kanya hindi tinablan. Bakit? Under the protection of Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Ha? Yan yun, di mo maintindihan yung pangako ng Diyos. Kasi pag ginawa yung part mo, gagawin din ng Diyos ang part niya. Amen? May babasahin pa ako sa inyo. Ha? Sa aklat ng bilang. Sino yung gustong magbilang ng biyaya? Hindi tatanggap ng biyaya, ganong sigaw na. Yun, lakasan mo. Pinakamalakas. The book of number. Number yun ha. Bilang, kaya number. 23 verse 19. Ang sabi ni Lord, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Sinungaling talaga ang tao. Ulitin ko, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. Ang pangako niya ay kanyang tinutupad. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Ay, abaw Alam mo, pag ang mga ngaral, ang ipangaral lang niya yung gusto niya at ayaw niya masaktan yung tao, ikaw ang mananagot sa Diyos. Bakit? Ha? Ang gusto ng Panginoon, ipangaral mo ng buong katotohanan, walang
Anong tawag nun? Walang kulang, ano pa? Ha? Walang labis. Walang kulang. Ha? Ipangaral mo yan, anak. Lord, baka masaktan sila. Ha? Sabi ni Lord, sa John 8:32, kung makilala mo ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyo. Kailang ang katotohanan masakit. Ang sakit-sakit kaya sabihin sa iyo ng kaibigan mo, ikaw plastic ka. Oh. Di ba masakit yon? Pero pag inamin mo, oh, plastic ba talaga ako? Oh, magkaroon ka ng realization. Di ba? Oh, tingnan mo ang tao. Pag sinabihan ka, pangit! Ano sabi mo? Mas pangit ka! Oh. Pero tumingin ka sa salamin, pangit nga. O di magpaganda ka, amen, palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Di ba? Pag sinabihan ka na, di ba, balita na sa buong sentral. Uy, huwag kang sumama dyan. Yan ang hari ng Marites. Nung mabalitaan mo, inaway mo lahat ng mga kaibigan mo, ibaban mo na sila sa Facebook mo, hindi mo alam, baka naman totoo. Pag inamin mong chismusa ka, at gusto mo magbago sa 2025, magbabago ang buhay mo. Kasi ikaw, yung taong yun na nagsabi sa iyo, ginamit lang ni Lord yun para baguhin ang estilo ng buhay mo. Woo! Amen? Yan. No? So, ito na. Dadako na tayo sa ating main topic. Alam mo, ang isang bagay na walang introduction, malungkot. Pinag-aralan namin yan sa mga ngaral. Yung diretso, tumbok, wala. Tulog tao. Pero kailangan yung mayroong kang... Sino sa inyo sumusulat ng love letter? Sasabihin ba niyo kaagad yun, huy, mahal kita. Hindi. May pangungumusta mo na yan. Dear sweetheart, dalangin ko sa Panginoon na sanay sa mabuti kang kalagayan. Amen po ba? Ay, nako, ambot sa inyo. Ha? Okay. What does the Bible says about determination? Na? Ang sabi po sa Proverbs 16:9. Yan. Kung meron kayong Bible, ha? Ang Proverbs ay Kawikaan. Chapter 16, verse 9. Ganito ang sinasabi niya. You may make your plan, but God directs your action. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Iyan ang sinasabi ng Bible. Magplano ka, magbalak ka. Walang problema sa Diyos kung ano yung plano mo sa 2025. Gusto mo pumuntang Afghanistan? Gusto mo pumunta sa mga bansa na imposible? Ilalagay ka ng Panginoon doon. Amen? Ano ba plano mo pag uwi mo? Mag-aasawa na ako. Anong plano? Yung isa, uuwi na siya. Laging pinangakuan yung asawa. Aba, sabi ng asawa, pag hindi ka pa umuwi, wala ka nang uuwian pa. Ay, di umuwi siya. Sabi ko, may ipon ka na ba? Brother Bay, may mansion na ako. Baka mamaya yung mansion ko, iba ang patirahin niya. Di ba?
Oh. Kami mga mangangaral, hindi namin kuinsintihin yan. Kasi personal nyo yan. Family problem yan. O family, ano yan. Hindi pwede makialam kami. Kahit ang Diyos, hindi niya pakialaman yung balak mo. Hindi niya pakialaman yung decision mo. Dahil mayroon kang free will and freedom of choice. Amen po ba? Ha? Kung ano man balak mo, bigay mo kay Lord. Magugulat ka na lang. God will make a way. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Amen? Yon. Alam mo, may mga balak ang tao na hindi niya sinasama ang Diyos. May plano sa buhay, hindi niya kasama ang Diyos. Walang pagkakaibahan sa mga tao ng utang ng 5-6. Nung bayaran na, sabi niya, Diyos ko, bayaran mo ang utang ko sa 5-6. Sabi ni Lord, nung mangutang ka, ikaw lang mag-isa. Hindi mo sinangguni sa akin. Nung bayaran na, ako nang pababayarin mo. Ha? Tapos sasabi, kung totoong may Diyos. Sipon, tagal mo sa gawain, yun pa rin ang dasal mo. Hanggang hindi ka naniniwala na ang Diyos ay totoo. Ito pa ang sabi ng iba. Diyos ko, buhay ka ba talaga? Ang dami mong ina-out, buhay, 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 kailan pa man. Ha? Yun. Ha? Ang Diyos na ito, hindi niya pinakialaman ang ating mga plano sa buhay. Kaya nga sinasabi sa awitin nga kanina, kay Kristo lang, tiwala ko. Ang sabi, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo lang. O, kung lahat ng saksi sa buhay mo, bakit binabalik mo si Lord? Kasi ikaw nagbalak, ang Diyos ang nagpatupad ng lahat ng iyan. Purihin si Yahweh El Shaddai. Amen! Amen po ba? Yan, ha? Dito naman, number 2, what is good for determination? Ha? Ang taong may determinado, tinuro sa akin ni Brother Mekin 4 na D. Talo mo pa ang degree holder. Di ba ang unang D, desire? Ngayon, ang tinatalakay ko about determination. Kasi kung wala kang determinasyon, namamatay yung parang sunog yan Yung kaya tawag doon sa kanila, yun namang sister yan, parang ningas apoy. Sa umpisa lang, sigla, sa umpisa, nung bandang huli, umatin pa ba si ganito? Na. Ha? Kasi kung wala kang spirit of determination, kunting problema lang, sa kanayan. Busy pa ako. Ha? Pero yung taong may determinasyon, kahit may oportunidad, araw ng Lunes, sabihin mo, kayo na lang, meron akong appointment kay Yahweh El Shaddai tuwing Lunes. Amen? Tapos sasabihin ni El Shaddai dito, sa pintuan ka pa lang, ay salamat, dumating ka. Kanina pa kita hinihintay. Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo kung hindi ka dumating, walang problema kay Lord. Bakit? Dumating siya Ha? Kasi, ano mo yan kasunduan mo kay Lord yan. Day off ko, Lord. Paano kayo nag-change ng day off? Di mag-change ka rin ng araw. Parang si Lorina, no? Okay? So, tingnan natin ngayon ang 1 Timothy chapter 6, 9, and 10. Unang Timoteo. Tandaan ninyo, si Timothy ay inaanak ni San Pablo sa Espiritu. Pero hindi yung anak sa laman Ang tawag ni San Pablo kay Timoteo ay
ako ang iyong ama sa spiritual. No? Sa El Shaddai, ang spiritual father po natin si Brother Mike. No? Ang physical father, sila ni Boss Michael at saka yung mga anak niya. No? Yan, tanungin niyo si Sister Cindy. Ayaw na ayaw niya yung gawain ito. Habol na habol siya ni Brother Mike. Kagaya sa nagkita. Kayo saan? Sa Dubai. Saan kayo nagkita? Nung huli, sabi niya, hanapin niyo si Cindy. Ha? Si Brother Bobby, 1990s pa yan, 1980s. Dito na yan, tumutugtog sa El Shaddai, yung Mr. ni Sister Cindy. Okay. Umpisa natin sa verse 9 ng 1 Timothy chapter 6. Okay, verse 9 up to 10. Ganito ang pagkasabi niya, mga kapatid ko sa Panginoon. But those who want to get rich fall into temptation and are caught in the trap of many foolish and harmful desire, which pull them down to ruin and direct destruction. Sa verse 10, for the love of money is a source of all kinds of evil. Naku, hindi pala ito eh. Some have been so eager to have it that they have wandered away from the faith and have broken their hearts with many sorrow. No? Sabi niya, kapatid, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso sa bitag na masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasidlak sa paghihirap ng kalooban. Ha? Iyan ang nangyari. Nung pumasok ka sa politika, mundo yan eh. Kung wag mong maulingan, wag kang humawak sa kalderong mauling. Pag nandoon ka, hinawakan mo yung kalderong maulingin, mauulingan ka. Iyan ang sistema. Ang sabi ng iba, pag kumandidato, piliin nyo yung makadiyos, makatao, makabayan. Pero nung nakaupo na, ano ang nangyayari? Ang pera hindi masama. Ang pagmamahal sa pera, yun ang masama. Ang pera pwedeng gawin sa mabuti, pero ang pera ay pwede mong utusang pumatay. Pwede mo utusang sirain ang buhay ng iba. Amen? Iyan ang nangyayari sa mundo natin. Amen? So ngayon, halimbawa ako, tumakbo ako ng mayor, naging mayor ako. Siguro, lahat na makita ko sa mga event na, ang ganda niyan. Uy, alika nga. Yan, kailangan mo perma mayor. Lahat may labi. Lahat may padulas. Pag ikay nakaupo, kaya nagpapatayan sila sa posisyon dahil ang posisyon mayroong power. Ang posisyon
pag nalagay ka sa posisyon, lahat na may koneksyon lalapit sa iyo. Oh, sino yung may koneksyon? Sila yung makipag-transaksyon sa iyo. Pagkatapos ng transaksyon, darating ng komisyon. Oh. Amen po ba? No? Ito napapanahon. No? Itong aral na ito, no? Kaya nga, sabi ng isang kaibigan ko, nililigawan siya ng mga tao, mag-mayor ka. Ang sabi niya, hindi, gusto ko makapasok sa langit. Kasi ayaw mo man, ihahain sa iyo. Ang tao, pag nakakita ng pera, nanlalaki ang mata. Nanlilisik ang mata. Huh? Amen po ba? Amen? Pero pag pera ng Diyos, pag nakita mo yung pera na bigay sa iyo, sabihin mo, bahaginan ko si sister, si brother. Lahat na nangangailangan ko, bibigyan ko. Nung bandang huli, nang natira sa kanya. Palapakan natin ang Panginoon. No? Amen? Amen po ba? No? Oh, marami doon, sinabi dito, sabi niya dito, dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Anong paghihirap ng kalooban? Nawala yung peace of mind nila. No? May pera ka nga, ang dami mong bodyguard, baka mamaya ambusin ka. Dati-dati, pwede kang pumunta sa talipapa, bibili ng tilapia o bangus. Wala kang bodyguard. Amen? Akala nyo masarap ang buhay ng mga kilalang tao, mga yaman? Hindi makaalis yan. Kahit sa CR, may nagbabantay sa labas. Nung una mag-CR ka, wala kang pakialam eh. Kasi walang threat sa buhay mo. Masarap mabuhay sa mundong ito na nakakabit ang buhay mo kay Kristo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Okay, ito na. What is the spirit of determination? Dito na tayo magtapos. What is the spirit of determination? The spirit of determination, perseverance. Yan. Persevere. Perseverance and untreat that power. Power. Power that determines soul. This spirit of determination is what help us achieve that which we thought impossible. Yung spirit na yan, yung mga bagay na imposible, naging posible. Naging powerful ka dahil ang lahat ng bukang bibig mo sinusundan ng himala ng ating Panginoong Diyos. Yun yung spirit of determination. Ang mga taong mayroong determinasyon sa buhay, hindi nawawala ng pag-asa, hindi nangihina, sila ay natiling malakas. Bakit? Sapagkat, kaya nga by spirit Pag sumama ka sa spirit na mahihina, mahinang nilalang. Ang tawag doon Sabi ng isang, uy, alam mo ba si ganito? Ano nangyari? Wala na. Bakit? Sumama siya sa mga taong mahinang nilalang. Yung mahinang nilalang, yung mga sama-sama, mga negative person, yung mga taong puro wala, yung mga taong bukang bibig ay mahirap, yung mga taong basta na, mabuhay tayo, okay na ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang mahirap, pag doon ka laging sumama, hindi ka yayaman. Kasi ang pinag-usapan, puro kahirapan. Gusto mong mayaman, maging mahirap ka, sumama ka sa mayaman, maambunan ka ng yaman, pati oportunidad, pagdating ng panahon, uy, mayaman na rin pala ako. Amen? Purihin ang Panginoon. Amen!
Ayan. Ayan na, dyan tayo nagtatapos. Ha? Kailangan baguhin mo yung spiritual mo. Huwag palami-alamya. Huwag hina-hina. Kailangan everyday power, power, power. Amen? Amen. Di ba sabi ni Brother Mike, 1 plus 1 equals 3, Power, power, power. Ang lahat na may power, nakabuka. Amen. Power, 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 power. Yung mga nakahalokip-kip, power, power. May mga putok yan, may power sa kilikili. Amen po ba? Magsitayo na tayo. No? Power ba? Power? Okay, tas ang kamay. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, 2025, December 6, January 6 na pala. Okay? At naway ito ay maiwan sa puso ng aking mga kapatid at sa mga nanonood na sila ay magpakatibay. Huwag mawala ng pag-asa. Tuloy ang laban. Hallelujah, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ay naging sandigan ko. Kapatid, pag ang salita ng Diyos ay iyong sandigan, maniwala ka, parang sumandal ka sa matibay na pader. Pagpalain mo, Lord, ang mga prayer request ng aking mga kapatid. Ang kanilang mga kahilingan, ganun po ang kanilang mga hanap mga trabaho, mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kayo na po bahala, Panginoon, sa mga naiwan namin sa Pilipinas. Alam namin na hindi maiksi ang kamay mo upang abutin ang mga taong nais mong abutin. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang lahat ng mga Mandi Group na patuloy pa silang mag-akay, patuloy pa rin silang maglingkod sa iyo habang panahon. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kaagapay at patnubay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Hallelujah. Let us give thanks with a grateful heart.
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, dasalin po natin ang Salmo 91, ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, maog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. God bless us always. See you next Monday and see you tomorrow.